Mga batang Pasay, shoutout. Ang mga tiga Pasay, hindi totoo yung mga masasama ugali, mga tarantado, hindi. Nasa sa inyo yan. Diba? Lahat ng lugar may mga masasama ugali. Depende yan sa pakikisama at pakikitungo nyo. Alright? Lahat ng mga tiga Pasay mababait. Pakisamahan nyo lang ng malupit. Bars? Ay, pre. Siyempre Vlog yan, pre. Oo. Charot, pre. Ay, sila no. Mga tiga-tramo, mga kapatid. Shoutout daw. Shoutout, please. Shoutout para makita kayo dito sa video. Shoutout namin si Junit, tapos si ano? Si ano to? Shoutout! Shoutout kay Ambert! Ay. O baka naman pwedeng, ano yun natin, brasuin natin dito yung mga tiga rito. Budol. Okay, tingnan natin ang konti yung budol. Ganyan, please. Mga budol, mga shoutout. Shoutout mga budol. Ay, Okay, legit ba? Legit. Legit daw, legit. Dami na naloloko nila, Legit. Okay, tara na. Hello! Good morning sa inyo. Good morning ka, Ken. Hello Facebook. Hello YouTube. Sabi mo ganun. Okay. Gandang umaga po. Araw ng Sabado po. Ito, medyo tulog pa yung asawa ko kasi alam niyo naman, pag mayroon tayong baby, alam natin yan. O yung iba hindi alam. Pero yung pagsasakripisyo ng mga babae, minsan kasi hindi napapahalagahan. Hindi nakikita ng ibang mister. Hindi nila nakikita yan kasi puro trabaho lang sila, hindi nila na-appreciate. Pero yung iba naman na-appreciate nila. Okay. Ang gawain kasi ng isang babae o asawa natin, mabigat yan. Talagang parang robot yan kung kumilos yan sa loob ng bahay. Habang karga-karga yung bata, naglalampaso. Habang nagkarga yung bata, naghuhugas ng plato. Habang tumatay, kasama. Kasi wala kasing kasama rito. Siyempre, hindi naman natin afford gumawa ng ng katulong. Kaya yun, tulong-tulong lang kami dalawa. At bigayan ng trabaho sa bahay, tulungan, yan. Kaya ito, araw ng Sabado, pagagainin ko muna yung yung trabaho niya, tutulungan ko siya sa gawaing bahay. Siyempre, paglulutuan ko na rin siya ng masarap na tanghalian. Magluluto tayo ngayong Sabado. Yan, pinarelax ko muna yan. Kita niyo naman, natutulog pa. At ako, pag araw ng Sabado kasi, maaga ako nagigising kasi piniprepare ko na sa utak ko kung ano yung mga gagawin ko kasi kulang ang isang araw na day off para matulungan ko siya. Kasi yung isang araw na day off, parang short na short talaga. Kaya humahanap ako ng paraan para maumpisahan ko ng maaga para kahit papano magkasya at kahit papano babawas-bawasan din yung gawain sa bahay. Kasi alam niyo yan mga kaibigan, di ba? Yung gawain sa bahay parang hindi natatapos yung yung gawain mo. Bagkos, nadadagdagan pa. Di ba, baby? Di ba? Ganun yun. Kaya ako, mahanap ako ng paraan para kahit papano maanuhan natin siya, yung magaanan ba siya ng pagtatrabaho. Kaya kayo mga mister, call out ko yung mga mister. Kayo, kumbaga na kayo, magkusan loob na kayo kung ano yung mga dapat yung gagawin sa loob ng bahay para kahit papano medyo magaanan ng trabaho yung asawa nyo. Kasi hindi biro yung asawa nyo na magtatrabaho dito sa loob ng bahay. Mas marami pang trabaho dito sa loob ng bahay kaysa doon sa trabaho natin, di ba? Dito walang day off. Sabi nga nila walang day off ang mga babae, ang mga asawa natin walang day off yan. Yan, literal yan. Araw-araw yan, oras-oras, minuto gumagalaw. Kaya yun, araw ng Sabado ngayon, ganito yung rotation namin. Okay tayo. Medyo umuulan nga. Ito, dito yung lutuan ko. Dito ako magluluto. Actually, tuwing Sabado, araw ng Sabado, nagluluto talaga ako.
Pero yung minsan, hindi ko naiba-vlog kasi nga, busy. Walan tayo ng time. Ito, nagkaroon tayo ng time para mag-vlog. Medyo umuulan. Umuulan, di ba? Yan, naugasan ko na rin ng pito. Di ba? Ganito, bago ako umalis, ang ginagawa ko, nakasikaso ko muna yung mga bata. Siyempre, pinapatulog ko na maayos at sobrang solid yung asawa ko para makabawi-bawi naman siya ng tulog. Hinihintay ko siyang full charge kasi araw-araw alam ko naman na ano siya, yung kulang sa tulog. Siyempre nga sa isikaso sa bata, hindi biro, sobrang hindi biro. Kaya sa lahat ng mga babae dyan, sobrang saludo tayo dyan. Sobrang hinahangaan natin yung katatagan nila at determinasyon. Yan, lakas ng katawan. Biruin mo, bit niya to, lahat kaya niyang gawin, di ba? Ngayon, eto, mag-ano tayo, dito, mamamalengke tayo. Hinintay lang tayo ng oras para mamalengke. Paglulutuan natin siya ng masarap na tanghalian ngayong araw. Kaya dun sa mga mister na hindi nila na-appreciate yung gawain ng mga asawa nyo, baguhin nyo yung sistema na inaano nyo sa mga asawa nyo. Umaga, siyempre, tayo, nagtatrabaho tayo, di ba? Nagtatrabaho tayo sa maghapon. Hindi natin nakikita yung galawan ng mga asawa natin. Hindi natin nakikita yung mga sakripisyo nila kasi nga, nasa labas tayo. Kung minsan, konti lang yung itinatagal natin dito sa sa bahay. Kaya hindi natin nakikita kung ano yung mga galawan. Lalo na tayong mga mahihirap, yung hindi afford na kumuha ng mga katulong, yung mga kasambahay, di ba? Kaya hindi natin madadanas yung kaluwalan na pag-aalaga sa mga anak kasi hindi natin kayang magbayad ng tao para mag-alaga. Siyempre, mas maganda pa rin yung ikaw yung mag-aalaga kasi sa panahon ngayon, mahirap magtiwala sa tao. Kahit ka mag-anak mo yan, hindi mo alam kung paanong pag-aalaga ang gagawin doon sa anak mo. Di ba, may senaryo na pinaalagaan tapos minamaltrato, sinasampal, kung ano-anong pinaggagawa sa bata, di ba? Demonyo. Hindi mo alam kung ano bang kinain ng mga yon, kung bakit nila nagagawa yung mga ganung bagay sa mga bata. Hindi mo rin alam kung may mga puso ba para gawin sa mga bata habang yung mga magulang nagtatrabaho. Okay? Ito call out ko dun sa mga kapwa ko magulang, Mga kaibigan, huwag kayong manghinayang sa sinasahod nyo. Huwag kayong manghinayang dun sa malaking pera na papasok sa inyo. Okay? Ang gawin nyo, magtulungan kayo, isa mag-sacrifice para mag full time sa bata. Alright? Pagtrabahuin nyo kung sinong malakas kumita, yun yung pagtrabahuin. At the same time, gumawa rin kayo ng paraan para sa bahay. Magkaroon kayo ng konting income. Kasi mga kaibigan, kapag yan ginawa nyo at pinilit nyo pa na ipaalaga sa ibang tao, either na magkasakit, mamaltrato, di ba? Makawawa yung mga anak nyo, di ba? Wag nyo nang intayin, wag nyo nang hayaan pang mangyari yon. Kasi yung isasahod nyo na malaki, baka mamaya yun yung ipanggamot nyo sa mga anak nyo, di ba? Nangyayari yun. Gusto nyo na maraming sahod, gusto nyo na malaking sahod, hindi worth it, hindi tama. Kumbaga hindi siya hindi ka makakapag-ipon. Kasi nga ang nangyayari, magkakasakit ng maluba, hindi na alagaan ng maayos, di ba? Papagamot mo, papadoktor mo. Di ba? Wala rin yung kinikita mo. Yung kinikita mo doon lang napupunta. Kung ikaw ang nag-aalaga, ikaw mismong magulang nag-aalaga doon sa anak mo, di maganda. Alam mo sa sarili mo kasi sa'yo nang galing yan, sa'yo lumabas yan. Alam mo kung paano alagaan yan, paano i-care yan. Di ba? Alam mo kung paano siya i-comfort.
Di ba? Alam mo sa kung paano may comfort yung bata. Hindi katulad ng mga yan, yung mga ibang tao na hindi nila, wala silang pakialam, wala silang care. Kung mauntog ba yan, di ba? Magkasakit ba yan, makakain ba ng kung ano yan, wala silang care. Na ano yan, na bahala ka sa buhay, kaysa hoda ka dyan mahulog, di ba? Ganun ang sistema, ganun ang ano reality. Kaya kayo, ha? Mag-isip-isip kayo kung paaalagaan nyo o hindi yung mga yung bata nyo. Alam nyo, ito, namnamin nyo. Okay, namnamin nyo yung ano nito, yung kabataan nito. O ikaw naman, nanonood ka. Last na yung pag-aanak mo. Ako ikaw, nanonood ka. Last na tong pag-aanak mo. Last na pala eh. Alagaan mo na. Diba? Last na pala eh. Lalaki na yan. Mamimiss mo yung pagkabata nito. Ang oras mabilis, ang panahon mabilis lumipas. Lalaki yan, hindi ka na makakasama yan, hindi nakikiss sa'yo yan, hindi na maglalambing yan, hindi mo na mabubuhat ng ganito, hindi na hihingi ng dede. Di ba? Tama ako, sinasabi ko o mali? Ewan ko ba kung ano mga sinasabi ko, pero alam ko sa isip ko na tama rin na yung pinapayo ko kasi base sa mga experience namin ng asawa ko, base sa mga ano namin, mga pinagdaanan namin. Ever since kasi wala kaming kamag-anak na, uy, paalaga naman ako nito. Uy, pinsan, paalaga naman ako nito. Uy, kapatid, paalaga naman ako nito. Buong puso kong ipinagmamalaki, mga kaibigan, na kami lang. Na kami lang ang nag-alaga sa mga anak namin. Wala kaming pinakiutos, pinakisuyo. Alright? Yung asawa ko, mas pinipili niyang dito na lang sa bahay, ako aalis ako. Napakapalad ko kasi ganun yung mindset niya. Kasi yung iba alam nyo, di ba? Alam niyo natin, aminin na natin, nakikipagsabayan dun sa mga asawa nila. Mag-iinom, magkalakas siya, mag-iinom din. Di ba? Papaiwan sa kung sino-sino. Tama ba yun? Di ba? Ayaw magpatalo, mas malakas pang mag-inom yung babae kaysa sa lalaki. Di ba? Maglalakwat siya, gigimik din yung supap. Isasalampay dun sa pinsan, sasalampay sa lola. Diba? Isasalampay dun sa kapitbahay, babayaran yung kapitbahay para lang alagaan. Sa amin, hindi, never. Asawa ko, sobrang never. Mas pinipili niya pa dito sa bahay, magkakasama sila mga anak niya. O, laro-laro lang. O, masarap lang na merienda, pagkain. Okay na siya, kontento na siya. At mas pinipili niyang dito na lang sa bahay mag-stay. Mas pinipili niya na lang magliwaliw kaysa dun sa labas na magliliwaliw ka. At hindi rin nainom yung asawa ko, never. Ayaw niya mag-inom. Pag giniyaya siya ng mga barkada, ayaw niya kasi mas pina-priority niya yung bata, yung anak namin. Kasi ang dahilan niya, lalaki yan, pag lumaki yan, di ba? Hindi mo na matatamasa yung mga gantong senaryo, yung magluluto ka habang hawak mo, yung may iiyak, di ba? Yung maghuhugas ka ng puwet sa mga anak mo, di ba? Titimpla ka ng dede or i-breastfeed mo, di ba? Ganun ang mangyayari kasi lilipas ang panahon, di ba? Ang bilis ng lipas ng panahon, ang lipas ng oras, ang bilis ng paglipas ng oras, ang bilis tumanda ng tao. Ang bilis, may namamatay, may nabubuhay, may sinisilang, di ba? Tama ako? Umiikot lang tayo. Ikaw, una kang naging bata. Di ba? Naging bata ka, naging makulit na bata ka, naging high school ka, naging basagulero ka, naging yung para bang laki sa layaw, di ba? Tapos naging magulang ka. Nagkaanak ka, na-realize mo lahat ng mga sinasabi ng mga magulang mo. Kasi nga, ikaw na yung magulang. Ikot lang yan. O pagkatapos mo maging magulang, sinasagot-sagot ka ng mga anak mo, at ganoon din yung ginagawa mo sa mga magulang mo. Di ba? Naramdaman mo ngayon. Di ba? Yung mga ginagawa ng mga kabataan at ginagawa mo, naramdaman mo. Okay? Iba kasi yung pamumuhay ng 90s. Ngayon, sa hinaharap, ngayong mga millennial. Kasi yung millennial, iba yung pamumuhay nila, talagang brutal to. Masasabi ko, mga batang 90s, may mga takot pa yan eh. Diba? Madudurog sa'yo yung mga
ano, yung mga hanger, babalibag ka ng ano, ng mga magulang mo. Wala, pipingutin ka, papaluhin ka sa pet, ipaluluhod ka sa munggo, o ipaluluhod ka sa asin, di ba? Isang sit-sit lang. Yan mga batang 90s. Takot na kami. Talagang grabe. At iba rin yung mga ano, laruan ng mga ano, ng mga batang 90s, di ba? Napaka simple. Okay, tau-tauhan, postcard, pog, di ba? Luksong baka, piko, di ba? Tamaan tao, block 1, 2, 3, tagu-taguan, langit lupa, di ba? Ganun ang batang 90s. Mga millennial ngayon, gadget. Nako! Pati yung mga millennial, mga masakitin niya, ito mga millennial to eh. Pero sinisikat namin na yung pamumuhay nila sa paraang 90s. Sa paraang 90s. Pero yung mga millennial ngayon, ewan ko kung paano sila i-drive ng mga magulang nila, kung paano sila yung mamuhay, kung paano sila palakihin. Ito, pinapalaki namin ito sa paraang 90s. Di ba? Payak lang, simple lang. Kasi ngayon, pag ang mga 90s ay mga millennial, konting ugok mo lang dyan, maramdamin. Di ba? Self-pity. Kasi mga napapanood. Pag sumobra ka, patutulpo ka. Di ba? Hindi ka tulad ng mga 90s, na bugbugin mo yan, mahatawin mo yan. Napakadisiplinado ng mga batang 90s dati. Di ba? Aminin nyo. Napakadisiplina at sobrang hindi natatakot mabilad sa araw. Ngayon, lumabas ka sa loob, sa katanghalian, walang bata. Hanggang hapon, hanggang gabi. Di ba? Ano nangyari? Nasa loob lang ng bahay. Di ba? Nagagadget. Kaya yung mga yan, mga medyo masakitin yan. Hindi fix yung katawan. Hindi healthy. 'Di ba? Ganun nangyayari diyan. Kaya yung mga batang 90s, magkaiba ang batang 90s sa batang millennial ngayon. Sobrang ang laki ng pagkakaiba. Kaya kayo, mga magulang kayo, ngayon may mga anak kayo, depende na lang sa pagpapalaki nyo kung paano nyo papalaki yung mga anak nyo. Depende sa inyo yan. 'Di ba? Kaya yun, ako, nagsasabi lang ako bilang isang eksperyensado sa buhay. Di ba? Lipat natin yung camera. Yan. Di ba? Ganun lang. Ako, ayan o. Sanay na sanay kaming mag-alaga. Ito nga pala, last na to. Ligate na yung asawa ko. Hirap magpalak. Magastos para mas maalagaan na rin namin yung mga anak namin. Mas pinagpaplanuhan namin. Okay? Kasi kami, kumbaga naantok na to. Kasi kami, alam nyo, ever since na nagsama kami, kahit nagdidildil kami ng asin, kahit nagugutom kami, never namin nakisama sa kabilang panig. Sa nanay ko, sa tatay niya, sa mga kapatid niya. Kuwarto lang kami. Ano lang kami, kumbaga 2-5 lang. Higa lang talaga yung unang pagsasama namin. Hanggang sa natutunan namin lahat ng bagay, lahat ng bagay. Away dito, yan. Tutunan namin magtimpi at kilalanin ng bawat isa. Diba? Marami rin nangyari sa buhay namin, di ba? Magusot din, pero thank you Lord, ginabayan kami. Nilinis yung kaisipan namin. Kinalma yung isip namin para mabuo namin yung ganito. Malagpasan namin yung ganong level. Kasi level by level yan eh. Once na nasa level ka pa lang ng kainitan yan, bugbugan. Siraan ng gamit, di ba? Sumbatan, gantihan, di ba? Yung minsan, sobrahan sa ganti, buta yung asawa na buntis. Wala na. Yung iba naman nabuntis, tinanggap na lang. Di ba? Parang gusot-gusot na. Buti hindi kami dumating sa puntong ganon. Ay lagpasan namin yung mga ganong senaryo. Di ba? Thank you Lord. Ngayon, balancing na kami. Masasabi ko kasi sa sarili ko na kaming mag-asawa, talagang na kami, kumaga sumilber na kami. Daming pinagdaanan, sobrang dami. Mga kaibigan, nawala. Alam mo yung tipong ganon. Yung minsan yung kaibigan mo, aawayin ka dahil sa asawa mo.
Kasi nga sinisisi sila. May ganun senaryo, di ba? Yung, tawag dito, ay iwasan ka na. Mga ganun. Pero, thank you na rin ako kasi hindi ako, inanuhan ng asawa ko. Kumbaga, hindi ako inanuhan yan. Tawag dito, hindi ako sinukuan. Yes! Okay, medyo mahaba na tong video na to at mamamalingki na tayo. At hintayin nyo ako at igagala ko kayo dito sa tramo. Nasa tramo kasi tayo, mga batang Pasay. Shoutout. Ang mga tiga Pasay, hindi totoo yung mga masasama ugali, mga tarantado hindi. Nasa sa inyo yan. Diba? Lahat ng lugar may mga masasama ugali. Depende yan sa pakikisama at pakikitungo nyo. Alright? Lahat ng mga tiga Pasay mababait. Pakisamahan nyo lang ng malupit. Bars? Pakisamahan nyo lang ng malulupit. Lahat ng mga tiga Pasay malulupit. Pakisamahan nyo lang ng malulupit. Ay, lahat ng mga tiga Pasay mababait. Pakisamahan nyo lang ng mga malulupit. Yes! Bye-bye! Balengke na tayo. Let's go! Ay, pre! Siyempre Vlog yan, pre. Oo. Karot, pre. Ay, siya mga tiga-tramo, mga Martil. Alright. Ingat, par. May tali, yung tali mo, pre, nakalaylay. Okay, na-shoutout natin yung tropa, mga tiga-tramo, mga Martil. Okay, pauwi na kami. Ay, pauwi na kami. Pumamalengke pa lang, pauwi na agad. Okay, shoutout. Sabi mo shoutout. Ano, mahihayin ka naman masyado, eh. Papunta kami ng palengke. Mamalengke kami. Uy! Shoutout kay Ami! Mamalengke kami, mga tiga-tricycle, oh. Shoutout daw. Shoutout, please. Shoutout para makita kayo dito sa video. Shoutout namin si Junit tapos si Shoutout! Shoutout kay Ambet! Shoutout kay Galit, Junit! di ka naman galit. Kala ko galit ka. Yung mga kabataan dito, ayun, oh. Kaya punta ko yan. Kailangan, mamamalengke. Mamalengke kami. Mamaya puno yan. Sama kayo? Ha? Tara! Sama daw sila. Yung vlog mo kaya. Sige. Panoorin mo to. Mamaya, i-upload. Sa mga itik. Magkapon kita mga kasama ito. Mamaya, i-upload ko na to. Shoutout. Ano yun na? Sulitin nyo yung shoutout nyo para ma-exposure to, eh. Para makita kayo sa video. Sulitin nyo na. Ano ba sabihin mo, hoy? Itong mga kabataan dito. Kailangan kasi re-respetuhin mo yan, eh. Kasi yari ka dyan. Pupurwisyoy ka yan. Yariin yung mga motor mo, kaya yan. Player basketball. Shoutout! Shoutout. Halika rito. Shower out! Peace bomb na yun. Peace bomb. Watch out! Wash out. Wash out. Shawa out. Ang galing mo talaga. May baka, no? Tama ang dito! Galit sa mga kapatid! Shawa out. Galing talaga ng mga bata dito. Okay, mamamalingin na kami ng anak ko. Yung anak ko, ay yung kasama to anak ko. Basta tayo, shoutout ka rin sa kanila sila. Nag-shoutout sila, eh. Oh. Okay, kuya! Sige, bye-bye. Okay, papunta kami ng palengke. Malapit lang naman yung palengke dito. Lagi ko naman vlog yun. Malapit yung palengke. Ito yung, namin, warrior na tagal-tagal na to. May ilang, dekada na to. Mga siguro 100 years. Itong motor na to, di ba? Matatag pa rin. Okay, papunta na kami doon sa palengke. At medyo kuha natin ng video, mahaba na tong video na to. At sana natuwa kayo sa mga sa mga video na ipapalabas ko. Alright, punta na kami. Let's go. So dito na kami ngayon sa Pasay Palengke. Sa mga followers natin sa Pasay. Sa probinsya. Yan yung motor ko, nandun sa likod. Dito kami nagpa-parking, ayan, oh. Parking yan ng motor. Dito lang yan sa along the way. Pag minalas-malas ka, huli ka rito. Hindi, may mga tiga-bantay yan. Legit yan. Abot ka lang dyan. Ito yung Pasay, oh. Kita nyo? Sa mga followers ko, sa mga taga-probinsya, yung mga Mindanao, Leyte, dito ako sa Pasay. Ay ko kasama tong bulinggit na to, ayan, oh. Bulinggit. Harangan pala, harangan yung camera ko. Dito kami, no, ayan, oh. Pasay. Ito yung loob ng palengke. Sa mga, ayun nga, sa mga probinsya, mga tiga-probinsya, ito yung palengke ng Pasay. Ito yung mga pinagmamalaki ng Pasay. Pag dumayo kayo rito, yari kayo. Hindi, joke lang. Okay, ito, papasukin na namin, ha. Kasama yung anak ko, eh. Alright.
ano lang natin yung camera, papasok lang natin. Medyo against the light. Against the light ba tayo? Ay, hindi naman. Okay. Okay pala. Ayan, medyo maraming, expected mo, maraming tao dito. Okay. Ayan, kita nyo? Oh, may kaguluhan doon. May konting, ayun mga kaganapan pag dito sa palengke. Alam niyo yan, guess yan. Ito yung palengke ng Pasay. Ito yung entrance, oh. Yan. Ito, meron dito ang konting budol. Okay, tingnan natin ang konting yung budol. Tingnan ganyan. Mga budol, mga shoutout. Shoutout mga budol. Ay, Okay, legit ba? Legit. Oh, legit. Oh, legit daw, legit. Oh, dami na loloko nila, oh. Legit. Okay, tara na. Legit daw, legit. Oh, kuya, gano'n ah. Ayo. Dito ako nabili ng baboy. Wala, kuya. Okay, ito yung minsan mabilis lang. Kasi yung oh, yan. Ito yung palengke. Dito, kailangan maging mausisa ka. Kailangan maging matalino ka rito. Kasi dito, iba't ibang tao ang mayroon dito. Iba't ibang uri ng tao. May tigre. Hindi, joke lang. Okay, balikan ko na lang kayo pag medyo na tapos na tayo sa pamimili natin. Medyo mahaba yung video natin, pero goods lang. Panoorin nyo hanggang dulo. Alright? Okay guys, dito ako sa binibilang ko, okay. Sa mga followers natin, kailangan bibili kayo yung alam nyo yung sariwa. Kasi yung sariwa masarap, di ba? O yan, sariwa yan, bagong kata ito. Lagi na rin ako dito nabili kasi dito yung pinakamura. Iikutin mo to eh. Kung masipag ka mamalengke, kakanbas ka, di ba? Yan, kakambas ka dyan. Yan, iba't iba presyo niyan. Mga siguro, mga lamang nila, mga 10, 5, ganun. Tiga rito ako, alam ko kung saan ako pupunta agad. Pag dayo ka lang dito, ikutin nyo. Yun yung yung tip ko sa inyo. Pag namalengke kayo, umikot kayo, maghanap kayo syempre ng mura. Gawin naman ng mga Pinoy eh. Kung saan mura, dun sila, di ba? Kung saan mababa, dun sila bibili. Kaya, pag bumili kayo, kailangan mausisa rin kayo, okay? Bibili tayo. Kaya magkano asim nyo kaya? 290. Ha? 290. Oh, 290. Mga kaya, isa't kalahati. Okay lang sa video kaya, kasama ka? Vlogger. Kaya medyo may taba kuya, medyo may taba ng konti. Yan. Para medyo sumakit yung bato ko. Pampabata. Oo. Sawa na ako sa mundo ko eh. Medyo gusto ko na mamahinga eh. Okay. Binabola na natin si kuya. Malay mo, bigyan tayo ng ng reward. At kalahati ka. Net, kuya? Teka, meron kayong buntot? Nakakuha lang. Oy, pare! Shoutout, pare! Shoutout. Malengke ka rin, pre? Dito ka na naka-assign. O baka naman pwedeng, natin, brasuhin natin dito yung mga taga rito. Hindi, joke lang, pre. Wag ganun. Dito ka na, rubing ka lang dito, pre. Ayan o. Tropa natin, Batang City Hall yan. Puta, shoutout yung mga tiga City Hall. Ako yung mga kasama ko dito. Sige, pre. Sama ako dyan pag meron adobo yan, adobo. Wala lang buntot ka. Ayun, may buntot pa. May buntot na natira. Cubes lang po, cubes lang. Okay, medyo mahaba yung video natin. Puputulin ko na lang hanggang sa bahay. Makakarating tayo. Okay, shout out. Thank you. So, ito na nga. May gagamba na siya. Nangyakanap. Nahirapan akong kumuha sa palengke. Nakakatuwa yung nangyari. Habang karamihan ng tao dun sa loob ng palengke. Kumukuha kami ng gagamba dun sa taas. Nagtitingin lang kami. So ito na mga kaibigan. At sa mga nanonood dyan, medyo natapos na yung pagluluto natin. Ito, konting-konti na lang. Papaigayin na lang natin yung sauce. Kasi yung gusto nila yung nagmamantika, yung halos maubos na yung sauce. Papatuyutin na lang natin yan at okay na yan, approve na yan. At yung sinigang na baboy natin, medyo okay na rin. Solid. Pinressure cooker natin para yung laman at yung taba malambot kainin, malinamnam.
Ayun. Maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang dito na lamang. At sana nagustuhan nyo yung mga video natin, yung mga kalokohan natin sa palengke. Unexpected pero sobrang solid ng mga taga-palengke. Okay, shoutout ng mga taga-palengke natin. At sa mga kinuha namin ng Spider-Man. Bye-bye! Peace out!